ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Napakasarap po niyang magmahal. Sa tuwing na lamang po, atin siyang damhin at atin siyang mithiin na sa tuwing na siya ang napili. Muli po, sa dakong ito, lagi namin tinuturan, masarap mabuhay sa piling ng Espiritu. Salamat. Buhay po ba ang Diyos? Naku, napakasarap. Talaga naman. Feel na bituhin. Nakikita ko, tsaka kayo. Masarap po kasi damhin. Pagka po yung awit ay nararamdaman mo. Ano po, hindi po yun ako sa ganda ng boses. Nung araw nga po, pagka po singer ka, at ikaw ay umawit, at napiyo ka, malaki hihiyan po para sa'yo yun. Ako po pagka po nung araw, ayoko na aking pipiyok dahil malaki hihiyan para sa akin bilang singer na professional ay mapipiyok ka. Pero nung pumunta po ako rito, kakilala ako sa Diyos, maniniwala po kayong kaharap na si Monsignor, hinapiyok ako. Hindi po ako nahiya. Bakit naman po? Hindi po ba? Kasi po, ang mahalaga, yung puso mo ang nagpupuri sa Panginoon. Dahil kung kumakanta ka, dahil gusto mo lang hangaan ka ng tao, wala po yun Kailangan po talaga dito. Anumang bagay na ating ginagawa sa buhay natin, kailangan nagmumula sa puso, kailangan bukal. Dahil kung hindi bukal, wala pong mararamdaman, maging kayo na nakikinig sa awit. Bawa po ako, magaling kumakanta ko, pero gagdagang puso ko, o kaya meron lang ang gusto ko lang para magandang palakpakan yung ubod ng lakas, wala po kayong mararamdaman. Sapagkat ang awit po, ang isang tinig, ay ginagamit po ng banal na Espiritu upang magpadama sa inyo. Kung ang umaawit po ay may malinis na puso, ibig sabihin niya talaga naghahandog siya ng bukal sa kanyang puso. Nag-aalay ng walang pagpakuran, napapagalma ng katawan, binabaliwala, alang-alang sa ating Panginoon. Palakpakan po natin muli ang Diyos na buhay. Sapagkat ako po ay wala po akong tema ngayong araw na to, sapagkat ang sabi ko nga, bibigyan ko ng kalayaan at karapatan ang bawat isa na matatawag sa kalooban ng Ama na ihayag ang kadakilaan at kahiwagaan ng ating Panginoon. Subalit, bago po ako tumawag ng magbabahagi, nais ko po munang tawagin yun pong inawitan natin ng birthday song kanina. Palakpakan po natin si kapatid na nakalimutan ko yung pangalan mo. Melanie! Kapitbahay ko po yan. Hindi ko ako pinapabayaan ng aking ama at ng ating ama. Ako po, nung po high school po, ako natatandaan ako po nung unang umalis po yung nanay ko. Ako po talaga yung batang walang ginawa kundi po magrebelde, gumawa po ng hindi maganda, mag-away po ng kapwa ko. Subalit dahil po sa katakilaan at kabutihan po ng ating Panginoon, dinala po niya kami sa dakong ito, pamilya po nagkabulot-bulot.
andun po yung, kahit ano po pala yung kasalanan natin sa Kanya, kaya-kaya po niya tayo tanggapin, hagkan. Tapos sabihin niya na, anak, lumapit ka lamang sa akin. Humawa ka lamang sa kamay ko. Kahit kailan, hindi ka mabibigo. Na, kung ano nga po na, iniisip ko po na, bilang po ako, bunso ko. Gusto ko po yung lagi nasa tabi ng nanay. Subalit sabi nga po ng mahal na apo, tanggapin ko po ang buong puso at divine mercy sa puso ko. Na wala nga po higit akong mararamdaman na nalungkot o lumbay. At nagpapasalamat po ako sa Ama na at 3 taon ko na po siguro itong pagbe-birthday po dito sa tambalang ito na wala po talagang kasi makakapantay sa galak na mararamdaman mo kapag dito ka ano, wala kang handa or anong nakahahain sa'yo. Subalit, nakalahat ang kamay ng Ama. Pagmamahal niya, nahagkan tayo, bigay yung pagmamahal sa atin na kahit ano yung mga kasalanan ginagawa natin, gano'ng karumihan yung mga nagagawa natin, andyan pa rin siya. Sinasabi niya, anak, mahal na mahal kita. Kaya po tayo po lahat, patuloy lang po tayong kumapit sa ating Panginoon na kahit po kailan, hindi po niya tayo pinapabayaan. Na minsan nga po dumadaan po tayo sa pagsubok. Subalit, andyan po yung, sabi po niya na, hinahayaan na po niya tayo upang tayo ay tumatag. Maramdaman po natin na talagang nandyan siya, buhay. Na kahit kailan po, hindi po siya natutulog. Kaya po, lahat po ng may mga karamdaman dito, lakasan lang po natin loob natin. At may lumbay mo po sa aking puso sapagkat naaalala ko pa rin po ang aking tatang po. Sapagkat 1 taon po yung ngayon lang po taon na hindi ko siya nakita o hindi ko po na ano yung tinig niya. Natatandaan ko pa po na 1 taon na birthday ko po. Sabi po niya sa aking apo, magpabuti ka. Mahalin mo yung mga magulang mo, lalo na yung nanay mo na nasa ibang bansa, lumayo. Kahit na wala ka sa, kung hindi ka nga nakikita, nandiyan pa rin yung pagmamahal niya. Kaya tata, kung nasaan ka man, hindi ka pa rin namin nakakalimutan. Kaya po, sa tulad ko po kabataan, kung ano po yung mamahal mo ng ating magulang, bigay po natin yung malapit sa kanila. At ako po, sabi nga po ng mahal na apo, sa magulang ko po kasi naging palasagot din po ako. Naging maramdamin po ako. Papagalitan lang ako. Masyado na ako nagagalit. Masyado na ako nagtatanim ng puot. Subalit ang sabi, magulang mo pa rin yan. Yan pa rin ang kasama at kasama mo habang buhay. Paano na anak, kung isang araw, bawian na sila ng buhay, doon ka parang ba magsisisi? Kaya po tayong lahat, tulad mo po, isang kabataan na kasilidad ko po. Mahalin po natin ang mga magulang po natin. Pinapagalitan mo po tayo nila. Subalit, mahal tayo nila. Ayaw lang po nila tayo mapahamak. Ayaw lang po nila tayo maligaw na landas. Ayaw lang po nila tayo masaktan dahil sa pagkakahal po tayo nila. Kaya tatay, nagpapasalamat ako sa iyo na pinalaki mo kami ng ilang taon na wala si nanay sa tabi namin. Na nandiyan ka bilang nanay, tatay, na minsan pasensya na kasi nasasagot kita dala na rin ng bilang pagkatao ko po na minsan napapagod sa eskwela. Nagpupuri ako nagpapasalamat sa Ama sapagkat eto na po yung taon na binigay po niya sa akin na malapit na po ako graduate. Nagpupuri po ako
nararamdaman po niya na nawawala ako. Salamat sa mga kapatid ko na nandiyan lang palagi. Salamat din Tinda. Kasi hindi mo rin kami iniiwan na palagi mo kami nagsasabihan kapag mali na kami. Salamat po Tita Ceci sa lahat po, sa lahat ng mother. At salamat po sa mahal na Apo ko Ching na patuloy na nagsasabi po ng mga mabubuting aral. At kapag po tumutulog po kami sa text, sinasagot po niya yun upang maging malakas. Salamat mahal na Apo sa pagpupok at gaano po nabilang parang pamilya lang po tayo lahat. At yung gusto ko mag-alay po ng isang awit para po sa ating pong Panginoon. Purihin ang Ama. Maraming salamat po, Ama. At paumanhin po, mahal na guro, bilang tagapagpakilala. Pinaiyak mo ko rin, tsaka mo ko tatawagin. Nakapanyo pa naman ako. Dahil birthday mo, anak, hindi kita tatanggihan. Uumpisahan ko yung awit, tutuloy mo, ha? Para maging magala ka sa kaarawan mo. At dito tayo haharap sa Divine Mercy. May request ang birthday celebrant. Anak, pakihanap mo yung kodigo ng matanda. Basta't maghintay ka lamang. Paano mo nga ba pahihindian ang isang anak na nalulumbay? Kapatid na Yoli, punasan mo yung luha mo. Dapat magala ka, anak. Daming nagmamahal sa iyo eh. Diba? Nandiyan ang Ama. Sabi nga, laging sa piling mo ang Ama. At saka basta't maghintay ka lamang. 10 taon na lang ang kontrata ng mama mo, dadating na. Diba? Basta't maghintay ka lamang. At kapatid na Alan, kung gaano ko kababa, ipakibababa mo at nandiyan siguro baka ako'y matalapit eh. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang kapagkalooban ng Ama, sabi ko nga po kako kay mahal na guro hindi bali. Alam ko gusto mo akong pauwitin, subalit may udyok sa puso mo na isang kapatid, kaya hayaan mo na, huwag mo na akong tawagin pagka kami nagkakanig. Subalit, sa kalooban po ng Ama, pinangunahan ko na po ang mahal na guro bilang facilitator, alang-alang sa isang anak, kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Aawit ka ba? Sabay tayo, anak. Basta't maghintay ka lamang, sa malaot madali, babalik ang mama mo. Kaya hayaan mo lang muna siya maghanap buhay. Nandiyan ang Ama para sa piling mo. Happy birthday, anak. Huwag mainip, may bukas pa. Buhay sa mundo, huwag mawawala ng pag-asa. Ginhawa, ang isipin mo, may bukas pa. Nilaan ating Ama.
Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Kailangan ko'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang kailangan mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Namnamin po natin ang isinasaad ng awitin, mga minamahal ng mga kapatid. Kung kawan inaasahan para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulugha na may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumban. Hindi ngayon nabigo ka, ay di ka narinig. Siya'y laging nakikinig sa lahat niyang gilid. Ang Kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatin kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka Purihin at dakilain ng Ama. Happy birthday, anak. Wish ko sa'yo, patuloy na maging mabuting anak ng mama mo, mabuting anak ng Ama, at maging mabuting kapatid ng mga kapatid mo. I wish you all a very, very good luck. Maraming salamat po sapagkat birthday ng anak na Dani. Kaya po, ang araw na ito ay para sa kanyang ama. Happy birthday! Tama naman yung kanta mo na yun eh. Basta maghintay ka lamang dahil ang nanay mo nasa ibang bansa, kaya maghintay ka lamang. Pero dahil kanina, pinaiyak mo yung lola mo. Dahil sa ang pinahagi mo tungkol sa isang ina, tapos sa iyong namayapang lolo, dahil birthday mo naman, aawitan kita ng nakaugnay dyan sa pahayag mo. Kapatid na Alan, kaprasong intro lang. Sana'y di magmamali ang dati nung araw.
Nung mundi pang bata, sa piling ni nanay, nais kong mauni ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Okay, purihin ang Diyos! Melanie, baka na may tapos na yung bagyo, baka naman bumaha pa ng luha dyan. Okay, alam niyo po talagang napakabuti kasi ng Panginoon eh. Talagang napakadakila niya. Kuminsan, sabi ko nga lagi sa aking buhay, kumikilos siya. Sapagkat lagi ko sinasabi na binubuhay ako sa hiwaga ng Panginoon eh. Kaya lagi iyon naman ang nasusumpungan ko kung paano naman yung hiwaga ng Diyos. Alam niyo po ba yun? Sadyang ang Panginoon talaga'y buhay. Subalit, hindi nga po lahat doon ay nakakadama na siya ay buhay. Subalit, sa tao na may pakilala, kailanman ang Diyos ay hindi namatay. Palagi siyang buhay, laging nakaantabay, at sa tuwina, siya ay laging nakaalalay. Kaya po, sa sandali pong ito, kung paano nga po ang hiwaga ng Panginoon sa kanyang buhay, nakita ko, sabi ko nga, nung una, nakikita ko lang siya, pasyente. Tapos, medyo ang sakit na po niya, medyo hindi po pangkaraniwan. Aba, tapos bigla-bigla, choir na. O, di po ba na pakahiwaga ng Panginoon? Para pahayag ang kadakilaan ng Diyos. Sabi ko nga, nako, tama-tama mag-choir siya. Nagpapagaling siya. Inaaliw siya ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit, papuri sa ating Panginoon. Tawagin po natin si kapatid na Epi, na ngayon ay isa ng Divine Mercy Choir. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat sa pamilya ito. Katulad nga po nung makilala ng Senator, ako po ay dating pasyente. Nakatakot po ako nung una po dumating dito dahil sobrang sakit po itong ako na to. Sa mga hindi po nakakaalam, bali ang sakit ko po, ang karamdaman ko po breast cancer na kumalit po sa aking mga buto. So, yun po, nung una po ako madakal dito ay yun po ang aking karamdaman na talaga nasa dako ko. Subalit dahil nga po sa kabutihan ng Ama, dahil sa aking lubos na pagtanggap at pagkilala sa Kanya, simula po nung ako ay madako po sa damdanan ito, unti-unti po ay Kanya pong pinagaling ang aking paa. So, yun po, hindi po ako magamit ng tungkod, talaga pong naigagalaw-galaw ko ng mga kako. Kaya ako'y nagpupuri ng papasalamat sa ating Ama sa kabutihan po na ginawa niya sa akin. At ang niya din po, sa kaloob niya ay ako po ay naging member ng choir. At talaga pong sobrang galak po ang aking puso sa biyayang pinagalaw sa aking Ama. Dahil sa tuwina po ay ako'y nakakapagpuri sa Kanya sa pamagitan po ng pag-awit. Kaya po, papasalamat po ako nagpupuri sa Kanya sa tuwina sa lahat po ng mga biyaya ay nagkalaw niya sa akin. Hindi lang po yung sa karamdaman, pati po sa mga araw-araw na buhay, ang mga binigay niya sa akin. Dati po, nung ako'y wala dito, talagang sobra pong hirap ang aking tinitiis dahil po sa aking karamdaman. At siyempre po, bilang ina, mga problema po sa bahay, talagang dala-dala ko rin. At saka dahil po sa aking
karamdaman ay yung takot ko talaga po nasa puso ko palagi. Yung takot na yun. At sobra po talaga ang mga pagdurusang sinanas ko simula po nung sa unang buhay ko na wala pa po ako dito. Subalit, pumapot na po ako dito ay nabago po lahat yun dahil lahat po ay pinagkatiwala ko na sa ating Ama. Pati po ang aking buhay, ang pahirap ng buhay sa akin, pinagkatiwala ko sa Kanya. Noon pong hindi pa ako napupunta sa dako ito, ako po ay nagkikimo, papagamot at marami po akong iniinom na gamot. Subalit simula nung nandito ako, tinanggal ko na po yun lahat ng gamot. Wala na po ako iniinom na kahit anong gamot. At yung chemo ko po, hininto ko na rin po dahil alam ko po siya ang papagaling sa akin. So talaga pong inangking ko na po na ang aking kagalingan ay nasa Divine Mercy. At yun naman po ay pinapakita niya sa akin talaga sa araw-araw. At talaga po ako'y nagsisikap, nagbabata. At alam ko po na mapapagtagumpayan ko ang aking hinihiling sa Kanya na kagalingan. Higit sa lahat po ay kagalingan ng aking kaluluwa. Kaya po, yun lang po ang aking ibabahagi. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Alam niyo po, nung siya po sumama sa amin sa choir, siyempre po ang sakit niya medyo hindi pangkaraniwan, ano po? Habang po umaawit, lalo na dati po kasi pagkabago ka lang ng choir, medyo ni-screen po ba? Medyo ni-screen ko. Siya po hindi ko po ma-screen. Ninenervous ko, may sakit nga po, baka mamaya ako kayo Pero buhay po talaga ang Panginoon. Talagang ngayon po, ayan, kasama namin. Umaakyat siya sa taas ng simboryang simbahan para magpuri sa Diyos. Sabi ko, makaswerte ka ako. Isipin mo, may karamdaman ka, pero nagagawa ko pang magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng awit, di po ba? Kaya, huwag niyo sabihin na, may sakit ako paano ba ako magpupuri? Lumatlog ko na lugod na ako. Hindi po. Masigit kayong kalulugdan ng ating Panginoon. So kung sa kabila ng nangyayari sa inyo, sa kabila ng dinadanas ninyo, matindi man yan na pinagdadaanan natin sa buhay, nagagawa niyo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Ako po, ang ginagawa ko, habang ako po ay naglalaba, nagkukusot, naglalaba po ako, yung pong earphone, nakasaksak po yan sa tenga ko. Saka po ako, nakikinig po ako yung Ama Namin. Ama Namin, sumasalangit ka. Kasi po ang nasa isip ko, nagdadasal ako noon. Kaya yun po yung tumutugtog sa tenga ko. Habang sinasabi ng anak ko, Nanay, alisin mo muna yung sa tenga mo nang marinig ako. Wala na po kasi ako sa kailamin. Pagka po nakasaksak na sa tenga ko yung dahil doon po ako nasasayahan. Doon po magalak po ang puso ko pagka po ganun Nawa po, magsilbing kagalakan sa buhay ninyo yung mga awit. Awit, katulad nung inawit ng kapatid na Pilar, talaga pong nakakatimiti mo sa puso kasi dinadaman nyo talaga. Higit lalo po ito, pagka po ito inarinig ninyo. Alam ko po na magdudulot ng kagalakan sa inyo lahat. Tawagin po natin, kasi po napaka po talaga nito Gusto niya rin talaga umawit sa Panginoon. Alam ng Panginoon yun, hindi man siya lumapit sa akin, damandam ako. Kaya po, para magbigay aliw sa ating lahat, tawagin po natin si Tatang Magno Guevara. Magandang umaga po sa katanghalian ito. Ako po ay maligalig sa Diyos. Tinawagan po ako muli dito sa Banal na Dambana upang po ay mag-alay ng awit sa ating Panginoong Diyos, Banal na Espiritu, sa kasawa po ng ating mahal na Apostol Puching at sa ating mga alagad, choir, sunod. Siyempre, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na Kap, 1, 2, 3! Para po sa ating lahat. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay ka patnubay
Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Ay, ganda ng buhay kung tayo'y magmamahalan sa Diyos natin buhay. Jesus na iyong patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Buhay po ang Diyos! Salamat po. Natutuwa na po ako nasasa na nga. Pag ako po ay maawit sumasayo po ang aking katauhan. Kaya po maraming salamat po sa Diyos. Pinadadama sa akin ang tunay na kaligayahan. Ako ay maligaya, magbuhat nang kita'y makilala. Buhay ko'y sumisisa, pag-iwagas sa aking diwa. Banal na Espiritu, damang-dama ko na sa aking puso. Ang tapat kong pagmamahal, pagsuyo ko sa'yo habang buhay. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Kay sarap palang mabuhay kung malinis ang iyong kalooban. Sa harap ng dalanginan, napapawi ang karamdaman. Ikaw, O Diyos Ama, patnubayan mo ang sanlibutan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ang taglay mong kabunyian, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Salamat po. Maraming salamat. Salamat po. Naaliw po ba kayo? Ako po kasi aliw na aliw eh. Kailangan lagi tayo naaaliw sapagkat ang nag-aaliw po sa atin ay hindi po tao, kundi ang Diyos gamit lamang ay tao. At ngayon naman po, ang isusunod ko ay sadya pong kakaiba na ngayon nyo lamang po maririnig ang boses niya na siya ay umaawit. Alam niyo po, lagi niyo po siyang nakikita sa tuwing kami ay kumakanta, siya po ay tumutugtog. Subalit ngayon, kakaiba po ang kanyang gagawin. Siya po ay kakanta, ako po ang tutugtog. Kapatid, kung kaya mo pagtsagaan ng tugtog ko. Alam niyo po, ang plano ko po kasi ganito. Nasa isip ko si kapatid na Mira, hindi ko nga po siya pakakantahin. Dahil ang gusto ko po, pakantahin yung mga, yung ibang natin mga kumakanta rito. At saka po, syempre, yung kanyang kabiyak ng puso. Pero, alam ko po, hindi ko mapipilit si kapatid na Alan sa pagkanta dahil ang forte niya ay pagtugtog. Kaya po, palakpakan po natin siya para sa kanyang pagbabahagi. Kapatid na Alan Andrada. Siya po ang walang sawang nagbibigay ng buhay sa bawat awit ng mga choir. Wala pong ilalabas na ganda yung pong aming kanta kung wala po ang isang manunugtog na kagaya ni kapatid na Alan. Palakpakan po natin.
po rin yung kama. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Talaga, talaga po napakadakila niya, kaiwagan niya. Katotohanan po ang sinabi natin kapatid na sa dating buhay po, yung tinututugan po namin kasi yan ang panglupa po, pangtao. So sa kabutihan at katakilaan ng Diyos, ito po ngayon nagsusumapit na pagampanan ng atas na pinagkaloob sa akin na yung mga tugtog para sa kabanalan sa ating gawain. Kaya muli po palakpakan natin ang Diyos na buhay na sa tuwi-tuwi na po hiniling po namin na panalangin niyo po kami na mga naglilingkod sa Kanya na katulad nga ng mahal na po na nagbabata, nagtitibay, tumatatag sa gampanin natin sa Kanya. Ganon din po kami mga alagad. Panalangin niyo po kami na tagumpayan po natin itong banal na gawain na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Di po ba? Amen po ba? Kaya po sa lahat na may mga karamdaman, sa tuwi-tuwi na po, lagi po namin sinasabi dito sa banal na dakong ito na sa awitin nga maghintay ka lamang pagbata na lahat naman po na inyong naramdaman wala pong lunas, kundi bibigay po ng Panginoon kung tayo po ay magpakatapat, magpakatotoo sa Kanya, manalig, mananampalataya, sapagkat po yung buhay natin ay pairam lang. Lahat natin nakakamtan dito sa lupa ay pairam lang. Kaya nga sabi ng Banal na Espiritu, ang kasalanan na po ay hindi sa Kanya, hindi sa ating sariling ginagawa. Hindi po ba? Kaya po magtibay. Kaya ang kinin natin po na lahat na po na dinadanas natin dito sa lupa ay pag ang Diyos ang ating isinapuso, sa buhay, ang kalooban niya, ipagkakaloob sa atin po yung marapat na ating minimiti. Alam naman po natin na may kahinaan tayo bilang tao, may karupukan, subalit nandiyan po ang ating Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan niya po. Wala pong tugot, walang upay na pagpalaganap ng salitang banal. Di po ba? Palakpakan po natin muli ang Diyos na buhay. Ako po bilang pinakatasan na sa gampanin na ito, talaga po na manaka-naka, mayroon po minsan na lumadaan sa isip mo, wala kang hanap buhay bilang isang wala kang asahan kundi siya lang, sapagkat po bilang isang lalaki haligi ng tahanan, dapat po ako'y maghahanap buhay, subalit po sa tinanggap ko mata sa Kanya, hindi ko po pwede talikuran, sapagkat sino po ba ako bilang anak ng Diyos na pinagatasan niya sa gampanin na ito. Kaya minsan lang po talaga po bilang tao dumadaan po sa isipan natin. Kahit sino po naman sa atin, sino po bang hindi gusto magkasalapi, magkapera? Di po ba? Ano po kakainin natin kung hindi tayo maghanap buhay? Di po ba? Sa bilang tao po yun. Kaya lang po sa pamagitan ng Panginoon, sa salitangan niya, yan ba yun? Unahin mo muna ang Diyos sa lahat ng oras sa buhay mo, na lahat ng pangangailangan mo ibibigay niya, di po ba? Kaya po lahat po walang imposible sa Diyos. Kaya po nga, kaya yung sinasabi ko po, ipanalangin niyo po kami mga alagad, higit sa lahat ng ating mahal na po konsing, patagumpayan po itong banal na gawain na pinakalob sa Kanya at sa atin po. Di po ba naririnig nyo rin minsan sa Banal na Espiritu? Kung hindi lang sa Diyos po, tutugot na rin po. Di po ba? Kaya lang po, yun pong atas. Yun po ang yung atas, hindi utos atas. Napakaano po yung natalikuran ng gampanin na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya po muli,
Nagpapasalamat ako sa ating mahal na Apo Konseng sa tuwin na salitang banal na kanyang niluluwal sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanyang katawan, na kami po ay nagsusumakit, nagsusumikap, sapagkat po yung buhay natin habang malakas, kailangan hindi po yung habang malakas ka kung ano-ano pa ginagawa natin, nagkabawat segundo, minuto, oras ng buhay natin, hindi natin hawak. Hindi lahat, hawak tayo ng Panginoon. Hindi natin alam. Kaya pong lahat ialay natin sa Kanya, naman po yung mga minimite nyo sa may mga karamdaman at walang karamdaman. Habang malakas, nakakarinig kayo, nakagalaw kayo, nakakalakad pa kayo, nakakamulat pa yung mata nyo. Talagang sa tuwin na po, purihin at pasalamatan natin ng Diyos sa lahat-lahat ay pinagkaloob sa atin. Maraming salamat po. Magandang umaga sa tanghali. Duet daw tayo. Ayaw po niya kasi ng tugtog ko, kaya ayaw niya kumanta. Pero pwede rin po naman kami kahit akapela. Ayaw po Palakpakan po natin si kapatid na Alan. Ay, yan po ang tao sa kabila ng magagandang awitin ng Divine Mercy Choir. Siya po yun. Kaya akala nyo lang, nakikita nyo kami, akala nyo, ganun kadali ang ginagawa, pindot-pindot lang. Nako, hindi po. Napakahirap po talaga. Kahit po talaga nakasigida yung kamay niya, pagka sinabi ko, teka muna, hindi tama. Hihinto po at hihinto, wala po siyang magagawa. Kaya talaga pasensya. Sobrang hindi pwede pagka ang pasensya mo ganyan. Kailangan haba-habaan mo yung pasensya mo. Dahil hindi mo iintindihin yung pagod ng katawan, hirap ng kalooban, pagod ng kaisipan. Yun po ay alang-alang sa Diyos. Sabi ko nga, nung magkausap kami ni Madam kagabi, titiisin mo lahat alang-alang sa ating Panginoon. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. Sapagkat ako nga po yung na-assign na facilitator, dahil ako nga po ay mahilig po ako sa awit. Kaya po, pagpaumanihin po nyo kung mas marami yung awit ngayong araw na ito. Bigyan po natin ng pagkakataon naman ang ating pong isang kapatid. Nasabi ko nga, natatandaan ko noon, nung siya ay nagpunta sa akin noon, teenager high school. Sasali po siya ng contest. Parang natatandaan ko, parang si Apo pa yung kasama niya yata nila. Hindi pa po pinagkakalooban ng mahal Apo noon. Siya po kasama. Pero talaga pong kahit nung bata pa, talagang maganda na po talaga. Talagang aminado po ako, yun ang lamang niya sa akin, yung kagandahan. Palakpakan po natin si kapatid na Leng. Hindi naman sobra. Ang laki na nga po na ginanda ng aming mahal na puro buhat po ng sa Raven po ba yun? Sa mga dating nakakakilala sa kanya. Ang laki na po, di po ba? At ang laki din ang ibinait. Amen. Joke lang po yun, pero talaga mabait naman po siya kasi talagang siyang nagturo sa akin since first year high school. Kaya nagpapasalamat po sa Panginoon sa pagkat hindi po kayo nagkaroon ng pagkakataon na nakasama po siya dito sa tao nito upang binabagyan namin sa Panginoon. Po, siya po ang nagturo talaga sa akin. First, nung mga nakaraang nag-saving po, elementary talaga lang po kayo po pero po nung high school na sumali po ako sa sa awa ng Panginoon dahil nabigyan naman po ng pagmamahal. Kaya po nakakinain siya sapagkat nakasama po ang aming mahal na guro sa amin ito upang matanggalan pa po ang mga kaalaman ng sa buhay na Diyos. Sabi ko sa kanya kanina, balik ko na po ito kasi noong una sabi ko, huwag mo na ako paawitin kasi tumutulog. Excuse me po si Mon. Sabi ko, ito, laki-laki nga ako ng panyo po. Ibahin po ako ng panyo.
Subalit, sabi ko nga, hindi ko pwede sa pag-aatas sapagkat kung ang buhay ng Diyos ay manapat-napat na purihan sa mga sapagkat napakabuti po niya, nagpapakita siya, nagmamahal po ngayon, kaya patawarin ko yung Panginoon sa ito na naman tumatagi po yung kahinaan ng Panginoon po. Pwede na po tayo. Ito po ay para sa inyo. Namnamin po ninyo ang lyrics ng awit na ito. Sa mga may mga pagdalisay, sa mga may pagsubok, hindi po kayo nag-iisa. Nandiyan ang ating Panginoon. Sa ganyan, tayo po lahat ay kamayan, magbigyan po ng ating mga kaibigan. Amen? Para po sa inyo lahat. Isip mo litong-lito sa panahon na isumay. Bakit ba mapapalaki ng iyong ginagalawa? Ang buhay ay sariling sariling limot lang sa iyong puso. Kaya mo yan, pagkami ko paano nga po kung nasubukan ako kanina, hindi ako nagpapakaway, hindi mapapakaawit po ako, no? Sa patnubay at gabay ng Panginoon, bagamat ang tulong sipon, subalit na siya naman yun ang pinabayaan sa sapagkat sa ating buhay ng Diyos, hindi po tayo pagduwala, hindi tayo mapapagdagan ng malaki ng iyong pagsusunod.
nandiyan po ang kahinaan. Bilang tao po, ano po, minsan ay nangihina nga po sa nagkakasala sa Diyos. Ano po, subalit hindi lang natin Panginoon para tayo hubugin, para tayo pakinanin, para po tayo ay maging marapat sa Kanya. Amen po ba yun? Nadarama po ninyo, pag-upan ninyo ang kadakilaan ng ating Panginoon, ang pag-ibig niya sa tuwin na kayo po ay pumaparito. Ano po ba? Ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya po isinod po niya ang isang tao bilang coaching na naturingan nito upang maging tato niya ng kanyang kapangyarihan sa isang banal sa isang kasama. Amen po! Muli po ay maraming salamat. Nawa po kayo. Salamat. Maganda ang kanta. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Ganda na po! Yung message napakaganda. Kanina pa po yan eh. Kung talagang ninanamnam lang natin yung kanta eh. Sa totoo lang, kung taig pa yung may magpapatato dito at sasabihin na ganun eh. Dahil yung kanta, alam niyo pa ba yung kanta? Sinasabi yung mensahe sa pamamagitan ng awit na may tono. Inaaliw yung puso ninyo. Hindi niyo po ba napapansin yun? Di po ba? Halbo, nagbabahagi po ako. Ang Diyos po ay buhay. Napakatakila po ng Diyos. Pantay-pantay, di po ba? Pero yung awit, inaawit yung mensahe. Katulad po ng awit ni kapatid na Leng ngayon. Huwag mong isuko at iyong labanan. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag niyong itigil ang laban. Pagkabigo, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. O sige nga po, ano po ba yung mensahe ng kanta? Kinilabutan ako eh. No retreat, no surrender. Sabi nila. Hello, Wesley. Alam niyo po ba, napakagaganda ng mga mensahe ng awit. Yung mensahe ni kay Tata Mag ng awit, kung paano niya pinapupurihan, pinaparangalan ng Panginoon ng puspos ng pagmamahal. Ang kay kapatid na Leng, puno-puno naman po ng pagbibigay ng pag-asa na kayo ay lumaban sa buhay. Sapagkat hindi lang kayong may sakit, lalo na po yung ating mga may karamdaman ngayon na nakahiga. Dalawa po, yan, andyan po sila. Sila po nakikita natin na nakahiga. Subalit, hindi natin alam kung ano yung nasa isip nila. Nakahiga sila, nakaganyan sila, akala mo walang malay pero wala tayong kamalayan. Patuloy na dumudulog sa Panginoon ang kanilang mga isip. Sa pamamagitan ng awit ng kapatid na Leng, kung paano nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Hindi lang po sa kanila na nakikita nyo na parang naka-ano lang natin. Hindi po. Tayo pong lahat ang binibigyan ng pag-asa ng ating Panginoon. Sapagkat, kung tayo po ay wala ng pag-asa, ibig sabihin, nawala na ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Nawala na yung hope eh. Wala na eh. Kaya, ngayon po, ang ibibigay ko naman sa inyo, ito po, matindi ito. Talagang sobrang pag-asa. Katulad sa awit, makukuhanan nyo ng tatag, kalakasan, tibay, na lumaban sa hamon ng buhay. Sa pagdadalisay, pagsubok na dinaranas natin. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si kapatid na Isadora.
kahit gaano katindi yung gamot nyo, kahit gaano kagaling ang gamot nyo, ang doktora nyo, ang doktor nyo, kahit gaano ka first class o pinaka-class na yung hospital nyo, kapag kulang po kayo sa panalangin, paano kayo papansinin ni Lord? Paano kayo pakikinggan ang tinatawagan nyo ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo? Kung di minsan sa buhay nyo, sa buong isang araw, 24 oras, hindi nyo man lang mabanggit sa bibig nyo, Ama, kaawaan niyo po ako. Ama, kahabagan niyo po ako. Sinabi ko po nung nakaraang salita ko na isang tabletas lang, dasalan niyo. Huwag yung tabletas o kapsul na ininom yung paniniwalaan yung gamot niyo. Kundi yung Ama na lumikha ng gamot na yon, nagbigay ng talino sa lumikha ng gamot na yon, ang magpapagaling sa inyo, sa atin. Amen po ba? Kaya po si Isidora, tubig lamang laman-laman. Dahil iiyak po ako. Isang araw lang na hindi ako makapag-bless ng tubig. Kaya po kong Gigi, para bang kulang ng isang araw. Kasi po, pinaniniwalaan ko po yung mensahe niya, tubig lamang, laman-laman, ano mang kabigat ang iyong karamdaman, kaya kang pagalingan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Kaya po yung mga nakahiga dyan, yung mga kasama ko, yung mga nag-aalaga ko sa kanila, dapat nilang malaman na ang kagalingan ng karamdaman ay hindi sa gamot lamang. Yan nakalagay sa Biblia. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi lamang sa gamot ang kagalingan. Nasa Diyos Ama pa rin na lumikha ng buhay natin. Bakit po pinatagal ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo? Ang leukemia sa katawan ko, 13 years na ngayon. Hindi po dahil sa magaling ako, marami akong perang pampagamot, o di kaya maraming tumutulong sa akin. Dahilan po sa panamamitan ko, walang humpay na panalangin. Kaya buhay pa ako. Dinapit kong instrumento si Apo kong Gigi para magpakumbaba ako. Dahil wala pong mataas na hindi pinababa. Ang pagpapakumbaba po, yung kilalanin niyo po ang buhay sa inyo, sa atin. Yung nagbigay ng buhay. Huwag niyo pong kilalanin ang kayamanan. Huwag niyo pong kilalanin ang kapangyarihan. Mawawala po lahat yan. Mawawala din po ang buhay natin sapagat ang buhay natin ay hirap.
napakalakas nyo, napakalalakas nyo. Mga wala kayong karamdaman tingnan. Ako po, hindi lang lagyan yung problema ko. Once a week, nagpa-IND ako. Nabibingi ako dahil ang sabi nga, sa lakas ko yung gamot na hindi ko totoo yun. Sa studies ko, hindi totoo na nakakabingi yung lakas ng gamot. Yung mga spare parts po natin, yung tainga natin, eh may buto rin na malakot. Nagkakaroon din po na depresya. Kumbaga, sa 13 years ng leukemia ko, sa dami na nilagay kong gamot, eh hindi na kontento si Satanas. Pinakialaman pa yung tayo ko na para bang nagsasalita ako ay narinig ko yung boses ko. Subalit, kapag ipinaglaban ko ang gawa ng Ama sa akin, wala yung bigi-bigi na yan. Narinig ko ako, di ba? Narinig ko kayo. Hindi ba hinapanig ko labang para bang yung sound sa loob ng tainga ko naglalabo-labo na para bang mas maganda sa akin ang manahimik, ang nakahiga at nagmumuni-muni. Subat ang sabi ng Ama, Isidora, lumangon ka, pumunta ka sa dambana, ipagpatotoo mo ang hiwagang ginawa ko sa'yo. Baka magulat kayo isang araw yung dalawa na nakahiga dyan, siya nakatayo dito ngayon. Ang gumagawa ko ng hiwaga ay hindi po tao. Ang sumasakay ang kabunting ay hindi tao. Paano nyo po paniniwalaan yun? Kapag ang inaantay nyo lang, lumabas itong tao. Ang lahat po nagsasalita na may maganda kayong narinig. At nasubuyo ng Panginoon. Ang lahat po ng tumatalo nito, kinumpidaman sila ng tao. Subalit, ginamit sila ng banal na espiritu upang makarating sa inyo kung sino man yung... Tatin ko kanina, maraming bago. Taas nga kamay na maraming bago. Yung maraming bago lang, yung kayo lang pumunta, ay pumunti pala. So, mas marami pa rin ang dati na nakarinig ng banal na salita. Kaya po, huwag niyo pong kainipan si Apo Kunching. Yung sumasakay Apo Kunching ang kainipan niyo. Yun po ang pakikinggan niyo, hindi ko yung tao na sasalita sa inyo. Amen po ba? Si Apo Kunching ginagamit ang banal na espiritu upang ang pahatid ng banal na espiritu makarating sa ating lahat. Mapakinggan natin lahat at hindi lang po makikipakinggan. Maisang buhay po natin. Amen po ba? Sa palagay ko ngayon, sa 13 years ko dito, maglalamang 3 taon na si Apo. 10 years na ako maglalamang isa. Ang lahat ng mga alagad dito ay naisa sa buhay ang nais ng Panginoon. Ganun din po ang hangad namin. Yung mga taga-sunod, yung mga pumupunta araw-araw, wala naman kami hiningi, wala naman hiningi ang Panginoon ng kapalit. Kung hindi, makinig, isang buhay ang nais ng Panginoon sa atin. Para maranasan nyo rin po ang naranasan ni Apo Kunching, naranasan ng mga alagad at naranasan ni Isidora. Nasabi ng mga
Sino yun? Baka hindi pa kilala. Kilala niyo ba yung banal na espiritu? Lakasan niyo ako? Salamat naman po. Ang banal na espiritu, si Kristo at ang divine mercy, isa. Din mo ba yun? Ayun, kahit malasimba ka, malalitan niya ka ng rosario, pala-chapter ka. Ay, ugaling ahas ka naman. Nanuluklaw ka pag nakatalikod yung kausap mo. Eh siguro kung pala ugali ni si Dora, chisposa pa rin. Baka 2005 pa lang, nailitin na ako, 6 feet underground. Kaya po sinabi nila, pinagbubutan ako ng inspirasyon nila. Sapagkat lumalaban po ako. Kahit sa doktor, lumalaban po ako. Kasi hindi ko na nararamdaman yung sinasabi ng doktor na I'm dying. Magpatay na raw ako. Mas malala pa raw sa dati ang sakit ko. Ang ginagawa ko lang, humihingi ako ng panalangin sa kapatiran, Divine Mercy. Alam ko kanakahan po natin ang kapatiran, Divine Mercy. Dahil si Apo Kunching ang puno namin, kaya Apo Kunching ako nagsabi na ako, kailangan ko ang core prayer, ang panalangin ng kapatiran, Divine Mercy, na itulog ako, na magbilang na panghuli sa akin ng huwag naman makuntento doon sa 13 years, kasi ang sa Bible ko, 15 years. Ako gusto ko 20 years more. 20 years pa. Kung paggamit ako, pasakop ako sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, eh paano kung tumiwalag ako? Hindi ko Iglesia ni Cristo, tumitiwalag. Hindi ko yun. Ang tanging buhay ng Diyos lamang ang makakapagsabi kung hanggang saan ang buhay natin. Nakakarinig pa po ba yan? Nakakarinig yan dahil pinakahuling mawala sa atin ay yung pandinig. Kaya po, kanina, habang lumalakad ako palabas, nagpupusal ako ng dasal, Ama. Basbasan niyo po itong dalawang nakahigang nakikita ko. Pagdating ng isang linggo, makikita ko nakatayo sa gitna at nagpapatotoo na buhay ka. Haplusin niyo po sila. Lalo na mamaya, kapag nakaharap na nilang banal na espiritu sa pagitan ni Apo Kunching, tignan niyo po kung ano sasabihin ng banal na espiritu sa kanila. Amen po ba? At tayo malalakas tingnan. Huwag po kayong manangan sa sarili nating lakas. Alam niyo po, wala na sinasabi ko. Noong isang linggo, nagdasal ako. Ama, at alam mo, 2 weeks ago na, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ipahintulot po ninyo na yung gamot na iinigin ko, lalagagin mo yung biyernes po yun eh. Sa bahay niyo po, puspusin niyo po ako ng banal na espiritu at magsilbi itong lakas para sa akin, matutuhan pa ang buhay ko. Sabi ng Ama sa akin ni Isidora, manahan ka, manalig ka, huwag kang mag-alala, may mauulang pa sa'yo na magugulat ka. Purihin ang Diyos. Aba,
O sige, lumipat kayo sa Iglesia ni Cristo pagsapos ang kinita mo. Kalahati doon sa kanila. Nasa kaba nila. Kaya nakapagpatayo sila ng malaki. At lahat ng bigating politiko nagpapa-pray over kay Manalo para manalo sila. Pero ang Diyos na buhay, pagdasal ka, walang bayad. Sa dambana ng Divine Mercy kay Apo Kunchi, walang hulugan ng coins. Walang nanghihingi ng pera. Doon kayo maniwala, yun ang totoo. Lakas ako na nga ang boses ko, parang wala nakakarinig sa akin. Kasi po, hindi naman doon sa donation mo na mabuhay ka. Hindi doon sa bigat, kagaya niya na Polis, may mga kaibigan pare, kung nasaan siya ngayon. O si Gloria Aroto, nasaan siya ngayon. Marami siyang pare, marami siyang kakilala ng bigate. Diba magalit na sila sa akin pag nakita na ako sa internet. Diba? Eh si Apo Kunchi, may kikalaban dito. Mayroong politiko na dinadala si Apo Kunchi. Ang dinadala ni Apo Kunchi ay Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo na nagbibigay buhay. Dapat po doon pa lang magising na tayo eh. Eh kayo po kahit sa pandesal, wala mo na kayo binibigay kay Apo Kunchi eh. Sa totoo lang, hindi naman na mahingi si Apo Kunchi. Kahit minsan hindi nang hingi yan. Pero tao niya kumakain. Kahit galong-galong lang. Ang alam ko may galong-galong na binibigay rito, may bangos. Galing sa Ilocos at saka Nogales pa yun. Yun mga anghel yun, yung mga nagbibigay ng dala sa pag-uniforme ng mga cops. Eh, kung bumalik ka sa pamagitan ni Apo Kunchi, ginamit siya ng banal na espiritu. Tapos sabi ko, goodbye, magaling na ako. Bahala ka, pagbalik ko rin mas malalasan ko. O hindi ko kayo tinatakot, marami ako experience. Sa 10 years ko dito kay Apo Kunchi, marami ako na-experience na pumunta rito, nagkakanda-luhod-luhod pa, nagkanda-iyak-iyak pa sa papagamot ni Apo Kunchi. Nang bumalik, goodbye. Hindi man lang maalala si Apo Kunchi, kahit sa piraso ng hotdog, kahit sa piraso ng pandesal, kahit sa piraso ng sakit, karne. Eh, alam niyo, hindi naman po si Apo Kunchi nagbibigay, naghihingi. Subalit ang damdamin po ng tao kapag ginamitan ng utak ang kanyang puso, alam po ng Diyos na malinis ang kanyang buti. Alam po ng Diyos na tumatalaw siya ng utang na loob. Sabi ka ng Diyos, ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin. Ano pong ginawa mo sa Diyos? Sige ka? May ginawa mo ba tayo? Eh, walang na-amaze sa ginawa ng Iglesia ni Cristo. Eh, ginawa nila yun eh, para makapagpatayo sila. Ito, simbahan natin, na kinaupuan nyo ngayon, siti kayo, may mga ventilador kayo. Isang sahaw lang na paggawa nito. Palakpakan natin sila na iyak. Walang hiningi kahit 5 sa mga nakaupo ito o doon sa mga gumaling na. Yun po ang hiwaga ng banal na espiritu na sumasalikop. Kaya po Kunchi, sumasalikop sa mga alagad na hindi kami kailangan manghingi. Magising na lang kayo. Magandang umaga po at maraming salamat. Napakaganda po ng kapahayagan. Narinig niyo po ba? Ano po? Mula sa una hanggang sa matapos, kapatid, napakaganda po. Paano nga ba lalabanan ng pagsubok? Talagang hindi mo nga kakayanin kung sa ganang katauhan ka lang. Kung wala ang Espiritong Banal sa iyong katauhan. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa iyo, kapatid Isadora. At ngayon po, tayo po lahat ay tumayo. Atin pong awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.